everyone, welcome back to my channel. It's me again and again, Aisha Tariq, Filipina wife in Kashmir, Pakistan. My today's vlog or content or video na isi-share pala is all about yung aking bayaw na nag-sponsor dito sa aking kusina na nasa Germany. Kasi nabanggit ko ito noon last week yata nung nag-upload ako ng video about yung content ko ay reach 8,000 plus subscribers. So nasabi ko doon na isi-share ko din yung bayaw ko na 3 yung asawa. So dito nyo malalaman, sasabihin ko kung bakit siya nag-asawa ng 3 at ano yung anong lahi yung 3 asawa niya. So pati yung ano pala yung binan ko din, yung binan ko na lalaki, 2 din ang asawa niya. So isi-share ko ngayon ang dahilan ng kanilang pag-aasawa. Pero marami din nakakaalam sa Muslim ay ano talaga, nag-aasawa yan sila ng mahigit isa. Meron nga akong napanood noon, 8 yung asawa. Napanood ko lang yun, pero iba't ibang lahi yung yung mga asawa nila. So ang isi-share ko naman ay tungkol sa aking bayaw na nasa Germany. Na nagbakasyon sila dito noong dumating sila dito last month. So nakabalik na sila noong August 12. Kaya ko na banggit ito ay dahil kay Sis Yasmin kasi second wife siya ng kanyang asawa. So nasabi ko doon sa aking vlog na isi-share ko, kaya lang umabot pa ng 1 linggo bago ako nakagawa ng content kasi may mga ina-upload din akong mga videos. So ito isi-share ko na yung aking bayaw at saka binan na bakit sila nag-asawa ng 3 o kaya 2. So yung aking bayaw ay nag-asawa long years ago kasi nung dumating ako dito 1996 ay matagal nang nag-asawa yung aking bayaw, siguro mga 16 years na. So nung dumating ako dito, nakasama ko pa yung aking hipag na yung first wife ng aking bayaw. At saka hindi related sa family ng asawa ko, family ng bayaw ko yung first wife na Pakistani. Kasi dito kasi sa Pakistan, ewan ko sa ibang lugar, sa ibang countries in mga Muslim country ay parental guidance. Sila yung naghahanap na mapapangasawa. Sila naghahanap ng babae. O kaya meron din karamihan mga relatives, kamag-anak or relatives related sa family talaga yung iririto nila na paasawahin sa kanilang mga anak. So yung yung bayaw ko, matagal na din silang nagsama, pero hindi sila nagsama ng matagal kasi yung aking bayaw ay nag-work siya sa ibang bansa. Una-una yata sa Switzerland siya nag-work, and then sa yung pangalawa ay dito sa Germany, dito siya nagtagal hanggang nagkaroon siya ng German citizen na siya, pati yung kanyang third wife na din. Pakistani din pala yung kanyang third wife na na pangasawa. Yung third wife niya na Pakistani ay related sa aming family ng asawa ko, siguro mga 3rd degrees ganyan. So balik tayo sa first wife ng aking bayaw. Hindi naman sa dahilan na yung mag-aasawa yung lalaki, yung Muslim na lalaki o kayong babae ay yun lang ang gusto. So alam nyo na siguro kung ano yung
ibig kong sabihin, magits yun na yun. Hindi yan ang dahilan. So, ang dahilan talaga ng pag-aasawa ng aking bayaw ay gusto lang talaga magkaanak kasi yung first wife nga ng aking bayaw ay hindi sila nagkaanak. So, bali yung yung babae, ang problema. Kasi yung aking bayaw, yung kanyang third wife, ako pa nga ang nagrito sa aking bayaw, yung na pangasawa niyang third wife. Third wife, kasi third degrees na relative ng asawa ko yon. Kasi bali magkaibigan kami noon. Nung bago ako dumating dito ay yun una-una ang nakilala ko dito. Yung yung pangatlong asawa ng aking bayaw. So, alhamdulillah, saka ko na lang pala banggitin kung anong lahi yung second wife ng aking bayaw. So, yun, balik tayo sa first wife. Ang dahilan ng pag-aasawa ng aking bayaw ay yun, walang anak. So, gusto ng bayaw ko na magkaroon talaga ng anak kasi alam nyo naman dito sa Pakistan, dapat talaga magkaroon ng anak. Para sila yung magmamana sa ari-arian ng ari-arian dito. Kaya inshallah pag yung aking asawa, pag mawala man siya, ang magmamana ay si Fahad. Si Langga wala naman siyang alam, saka si Fatma. Pero yung kay Fatma ay konti lang yata ang makukuha niya sa ari-arian. So ang talaga, kaya mas maganda talaga, mas higit talaga dito yung anak na lalaki. So yun nga, ayan, may azan, sandali. Yung first wife ng bayaw ko na Pakistani ay siya yung kusang umalis dito kasi parang may naririnig na siya na gustong mag-asawa yung aking bayaw. So, dahil siguro sa sulsol ng ng mother ng aking hipag ay siya yung kusang umalis. So, naghintay pa rin yung aking bayaw na bumalik dito pero hindi na talaga bumalik. So, napag-isipan ng aking bayaw na na i-divorce na lang niya. So, ayun, siguro matagal na 11 years. 11 years ago na divorce na yung bayaw ko, yung first wife. So, at that time ay yung naghanap kami ng third wife na mapapangasawa ng aking bayaw. So, yun nga, ako yung nagrito sa aking bayaw na yun ang magiging asawa ng aking bayaw. So, ngayon, alhamdulillah, may dalawa silang anak. Nakita nyo naman siguro yung aking video nung nandito sila, yung dalawang bata na lalaki. Yung panganay ay 10 years old at saka yung pangalawa ay 8 years old. So, alhamdulillah, may magmamana na talaga sa ari-arian ng aking binan. Kasi tatlo silang magkakapatid sa sa second mother. Babanggitin ko din pala yung aking binan na dalawa yung kanyang asawa. So, ayun, kaya ang saya ng aking bayaw kasi nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki. Yung yung first wife pala ay nung dinivorce na nung aking bayaw ay nag-asawa din siguro after 1 year. Pero wala din, bad luck din, hindi rin nagkaanak yung yung first wife ng bayaw ko. So bali siya yung may diferensya kasi wala pa din siyang anak ngayon sa nag-asawa siya uli. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang isang Muslim na lalaki ay nag-aasawa. So, ayun, balik na tayo sa sa pangalawa, kung anong lahi yung kanyang
napangasawa. Habang nandoon yung aking bayaw sa Germany, may kinakasama na pala siyang kinakasama na siyang second wife. Pero na matagal din silang nagsama, hindi ko nga din alam. Hindi niya rin sinasabi sa akin yung bayaw ko na may second wife siya, pero naririnig namin na may kinakasama siya noon doon sa Germany. So hanggang nagtagal ay binulgar din na nagkaroon siya ng second wife doon. Saka ko lang nalaman na yung second wife ay saka ko na lang babanggitin yung anong lahi. So nagtagal din sila, siguro nagsama din sila ng more than 6 years yung second wife. Kaso yung second wife ay kisyo ganito ganyan. May trabaho siya, nagtatrabaho siya. Hindi niya mabibigyan ng anak yung aking bayaw. So na-discourage yung aking bayaw kasi ang purpose talaga ng bayaw ko na mag-aasawa ay gusto lang magkaanak. Hindi lang naman sa gusto magkaanak, kung okay sila, di magsasama sila. Kaso yung second wife ay siguro hindi ayaw niya na masira yung kanyang future. O basta ganoon. So nag-asawa, yun nga yung pangatlong asawa ng aking bayaw. Then yung aking yung aking binan, dalawa din yung kanyang asawa, yung silangga. Nilalaro yung yung liquid na panghugas sa sa utensils. Yung aking binan na lalaki ay bali dalawa yung kanyang napangasawa, Pakistani pareho. Ko nga na-meet ko pa nga nung dumating ako dito yung yung first wife, pero that time ay divorce na sila, yung first wife na asawa ng aking binan. Bali lima yata ang ang anak yung yung binan kong lalaki sa first wife na Pakistani. Hindi ko lang alam ang dahilan. Siguro hindi sila magkasundo o ganito ganyan. Nahiya na din ako magtanong sa aking asawa. So yun lang siguro ang dahilan na hindi sila magkasundo. Ayun, nag-asawa uli yung aking binan. So ito yung aking mother-in-law na namatay na 3 years ago yata. So bali tatlo silang magkakapatid, yung yung bayaw ko first eldest, yung yung sa Germany. Yung tatlo ang asawa. And then yung pangalawa si asawa ko si Tarik, and then pangatlo lalaki din. So yun lang ang aking pala ang second wife pala ng aking bayaw ay Filipina, Pinay siya. Yung second wife pala ay nagkikita din sila doon. Magkaibigan pa rin sila ng aking bayaw kahit nag-asawa siya ng pangatlo. So yung yung second wife na Pinay at saka yung hipag ko, nagkikita sila doon sa Germany. Minsan nga nag-outing sila kasama ng bayaw ko, yung dalawang anak ng hipag ko at saka yung hipag ko. Bali sila, 4 sila, nag-outing sila minsan pag may time sila. Yung bayaw ko, yung second wife na Pinay, yung hipag ko at saka dalawang bata. Magkaano naman sila magkasundo, yung aking hipag saka yung Pinay. So yun lang, Pinay yung second wife ng aking bayaw. So yun ang dahilan kung bakit nag-asawa yung aking bayaw at saka yung aking binan, dalawa yung kanyang asawa. So yun lang, ito lang ang aking ma-update ngayon, and alhamdulillah nakagawa na din ako ng contents kasi may nag-request, may nag-message sa akin kanina na saan na daw yung content na vlog ko about sa second wife ng aking bayaw at saka binan. So ito na yung aking content.
So again, thank you for watching at saka sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin channel. Thank you so much at sa lahat ng mga nag-follow or nag-support sa aking mga videos na ina-upload. Araw-araw, thank you for watching and see you again sa aking next vlog. Okay, Allah Hafiz, bye-bye. Yung dalawang asawa ng binan ko na lalaki, namatay na. Yung first wife, siguro mga 7 years na yata. 7 years na yata or more than 7 years nang namatay. Then yung binan ko naman na lalaki ay matagal na din namatay kasi dumating ako dito 1996. So silang at the time ay mga 10 months pa lang. Nung namatay yung aking binan na lalaki, so matagal na. And then yung binan ko naman na babae nung 2020 December 16, naalala ko pa yung namatay yung aking binan na babae. December 16. At saka nung namatay siya ay dito siya namatay dito sa sa bahay. Dito sa sa bahay namin, hindi doon sa baba. So yun lang ang aking i-share. Ayan silang